Good afternoon guys. Ngayon ay nandito tayo sa munisipyo ng Milagros. Nandito tayo sa kanilang munisipyo. Ayan, kung makikita nyo guys, isa sa magandang pasyalan din dito sa amin ay itong kanilang munisipyo, kasi marami siyang mga park na pwedeng mapasyalan. Ikutin natin sandali guys. Ayan oh, meron siyang iba't ibang halaman. At dito rin mismo matatagpuan ang kanilang police station at ang kanilang fire station. Ayan o. Pero ang lugar na to guys ay medyo distansya sa pinaka mismong sentro ng Milagros. Ito yung kanilang munisipyo. Ayan o. Nice. At kung nandito ka naman sa taas, ay ito yung makikita mo dito. Tanaw mo yung dagat. Kasi wala siyang masyadong mga bundok dito sa parte nito ng Milagros. Marami din ditong pwedeng mapagpasyalan, pwedeng mag-jogging. Merong playground oh. Ngayong taon ay 2025 na. Masasabi pa rin ba nating sulit ang XRM 125? Ngayon marami ng mga bagong labas ng motor na nakikita natin at mga bagong design na din. Hindi naman napag-iiwanan ang XRM 125. Kahit na sabihin nating ang model or ang motor na ito ay matagal nang nag-i-exist dito sa ating bansa. At kahit na sa ibang bansa ay meron din namang gumagamit ng ganitong XRM 125, di ba? Pero kahit na matagal nang ginagamit ang XRM 125, ang masasabi ko ay sulit pa rin to kahit ngayong taong 2025 at sa mga darating pang taon. Yun ay base lamang sa aking experience. At kung mas i-upgrade pa ng Honda, syempre itong XRM 125, at pwede mo siyang maikumpara sa mga upgraded na motor ngayon. Pero sa panahon ngayon na yung ina-upgrade lang ng Honda ay itong kanyang fuel at pagdating sa kanyang mga panel screen at sa kanyang mga design na din, masasabi ko pa rin sulit ang XRM 125. At syempre kapag ikaw ay nagbabalak na kumuha ng motor, nakadepende naman sa iyo kung ano yung gusto mong motor, di ba? Nung nakaraang taon hanggang sa ngayon, yung pinaka latest na inilabas ng Honda pagdating sa XRM ay yung kanilang XRM Motard na yung kulay ay black and gray. Itong sa atin ay black and gray din, pero meron itong parang neon green na design. Buti sana kung mag-upgrade ang Honda, no? Sana ay sa mga susunod na labas ng XRM ay magkaroon na din ng 150cc, no? Kumpara sa Rider, di ba? Dati yung Rider may, hindi ako nagkakamali, yung 135cc. Tapos nagkaroon sila ng 150cc. Ang XRM dati ay yung unang labas nila ay nasa 110cc. Hindi ako nagkakamali guys. At sinundan ito ng 125cc. Ang kinagandahan lang sa motor na ito, kapag ikaw ay nag-iisip na bumili ng motor at yung gusto mo ay makatipid ka, pagdating sa maintenance ay napaka tipid ng maintenance ng XRM 125. At hindi lang sa maintenance, di ba? Pagdating sa kanyang konsumo sa gasolina ay napakatipid pa rin niya. At saka kung baguhan ka na gusto mo matuto magmotor, madaling matutunan ang XRM 125. Magaan yung klase ng kanyang motor. Kaya kahit na sa mga lugar na traffic, napakagaan.
Yung sinasabi lang nila na itong XRM 125 daw ay dahil sa wala ng gear indicator ay downgraded. Yun yung kanilang tingin. Pero kung ikukumpara ang XRM 125 sa dati compare sa ngayon, mas upgraded na yung ngayon, di ba? Pero ayos lang naman. Nakadepende na rin yan kasi sa'yo kung gusto mong palagyan. Kasi pwede namang palagyan ng gear indicator yung XRM, pero hindi nangangahulugan na dahil sa ang XRM ay walang gear indicator, ito ay downgraded na at hindi upgraded. Di ba guys? At meron din tayong nabasang comment ng mga nakaraan, no? At ayon sa kanya, ito ay hindi motard kasi yung motard daw ay maliit. So sa aking pagkakaalam, kung hindi ako nagkakamali, merong tatlong variant ang XRM 125, yung DS at DSX at yung motard. Yung DS ay yung parang single disc brake at naka drum brake sa likod pero naka rim. At yung DSX naman ay yung naka dual disc brake na naka rim set pa rin. At sa pagkakaalam ko, itong ating motor ay motard. Ito ay naka dual disc brake at parehong naka-mags. Kung may pagkakaiba man siguro sa mga bagong XRM ngayon, baka siguro sa kulay. Pagdating sa kanilang mga makina ay pare-pareho naman silang 125cc. Pero syempre, katulad ng sinasabi natin, hindi mo naman masasabi na ang isang motor ay hindi masisira, di ba? Kahit na yung mga branded ay meron ding mga issue. Sa mga nagbabalak kumuha ng motor at nag-aalangan kung XRM ang kanilang kukunin, itong sinasabi ko lamang guys ay base lang sa aking experience. Pero pwede mo naman pag-isipan, di ba? Ikaw naman ang magdidesisyon kung anong motor ang kukunin mo. Pagdating sa performance ng motor na ito, ng XRM 125, kung pagbabasehan natin ay maganda yung performance niya guys. Hindi lang siya ganun kabilis talaga pag compare sa mga ibang motor, kasi syempre 125cc lang. Meron naman siyang bilis na masosolve ka naman. Napakatipid ng fuel consumption ng XRM 125. Marami namang motor na matipid, pero isa yung XRM sa matipid talaga na motor. Pagdating sa maintenance ng ating motor ay hindi siya ganun kahirap at hindi siya ganun kamahal. May mga ibang issue lang tayong na-encounter dito, pero hindi siya ganun kalala. Mahigit 1 taon na ang ginagamit natin itong ating XRM 125, pero wala pa tayong na-experience dito na malalang issue. Kung ako ang tatanungin guys, kung may re-recommend ko ba ang XRM sa mga naghahanap ng motor, ay syempre naman, diba? Masasabi nating highly recommended ang motor na ito. Pero hindi ko naman sinasabi na yung XRM lang yung maganda, diba? Palagi nating sinasabi yan, kasi nakadepende naman din sa atin kung anong klaseng motor ang gusto natin. Syempre may mga ibang motor din, like yung mga ibang scooters na maganda rin gamitin sa mga pang daily, maganda rin ang mga performance din. Pero dahil sa yung gamit nating motor ay XRM 125, syempre mas alam natin at mas familiar tayo sa paggamit ng ganitong klaseng motor, kaya naman maire-recommend natin ito. Syempre kung ikaw ay gumagamit ng isang motor at alam mo namang hindi maganda yung performance at hindi ka naman solve sa paggamit mo sa kanya, hindi mo naman siya maire-recommend, di ba? Kaya nire-recommend natin yung isang bagay dahil nung ginamit natin
na solve tayo sa performance. At ngayon guys ay nandito na tayo ulit. At pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Muli maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod pa nating mga video. Ride safe always guys. At this is Nel Ride Moto. Thank you.